morning mga lods. Ayan na tayo uli Idol, kung napanood mo yung video ko nung nagdaan, ito pa isang tip. Pagka meron ka na nung dalawang linyada at ginagamit mo na, nakuha mo sa mga maayos na breeder, ang susunod mo naman dyan yung maayos na pag-aalaga. Yung manok mo, kailangan pakainin mo na maayos. Siyempre i-breed mo yan, dapat maayos ang pagkain, maayos yung vitamins, maayos yung kanilang facility, para hindi masayang yung ipoproduce mo ng mga egg. At hanggat maaari, mas okay kung i-incubator mo para hindi masayang. Kumbaga, yung mapoproduce mo, sabay-sabay mo siyang i-incubator at sabay-sabay na mapipisa. So okay naman din kung palilimliman mo, kaya lang pag mga hybrid kasi na manok, hindi yan karamihan dyan hindi mahuhusay maglimlim, kaya mas okay na ipa-incubator. And then ayun, maayos ang pagkain, maayos ang vitamins, maayos yung facility, yung mga kulungan, mga breeding pen, mga brooder. Yan, ibig sabihin yan, ready ka na makapag-produce ng mga sisiw. Yan, kung makapagpisa na, may sisiw ka na ngayon, nandun yung maayos na brooder na may heater at okay yung ventilation. And then lagi mong aabangan yung kanilang higaan, yung sapin. Mas mainam kung lagi mong mapapalitan yung sapin para hindi sila prone sa sakit, yung mga sisiw natin. Ayan, pagka mga sisiw naman na siya, nasa maayos na brooder, so kailangan din ng maayos na pagkain ng sisiw at maayos na painom, vitamins, supplement at mga gamot. Ayun. And then lagi mong bibisitahin, pero pag bisita mo, dapat hindi yung magugulat yung mga manok. Dapat hindi sila may stress dahil sa pagkagulat. Kumbaga, silipin mo sila yung time na kumakain sila, yung magpapakain ka, yung alam nila na magpapakain ka, para ini-expect ka na nila na darating ka. Hindi yung sa oras na sila ay natutulog saka mo siya gagambalain, magugulat, may stress yung mga sisiw natin. Yun kasi kadalasan pag na-stress, medyo takot na sila, may phobia na sila na pag makakita sila ng akala nila kung anong mangyayari, anong gagawin. Kaya nasisira yung mga appetite ng mga sisiw, nawawala yung kanilang gana. Kaya as much as possible, iwasan may stress yung mga sisiw. Pagka ang mga sisiw natin ay iwas sa stress, iwas sa sakit, so lagi nating nabibisita sa tamang oras, yan, mababawasan natin ang mortality rate. So
So maiiwasan natin yung madalas na may namamatay, kakasakit. Saka once na may napansin ka na isa na may sakit, halimbawa parang pisik, sipon o kahit ano pa man, ihiwalay mo na kagad siya. Bigyan mo siya ng special treatment. Gamutin mo siya ng hiwalay. Ngayon pagka lumalala, huwag ka nang maawa, ikal mo na. Sasayang lang yung panahon, sayang ang pera, sayang ang oras. Huwag ka manghinayang. Kasi maghawa-hawa ang kalalabasan. Kaya unahan mo palagi. Yan. So ayun, hanggang dun muna tayo sa sisiw. At massage ko muna tong manok. Sa susunod ulit, sa susunod, basta unti-unti, kung ano yung mga pinaggagawa namin sa mga manok dati, ibibideo ko para nasa sa inyo. Kung gusto nyong gayahin o gusto nyong tawanan, okay lang. Pagka kasi nagmamanok ka, siyempre maraming eksperto dyan, maraming yung mahuhusay talaga. Kami base lang sa experience, so sa kung ano lang yung ginagawa namin, yun lang din yung mai-share ko. Yung hindi namin ginagawa, hindi ko mai-share kasi mahirap mag-share ng hindi mo naman nasubukan. Ayun lang mga idol, thank you very much, magandang araw sa inyo.